May mga taong inaakala nating hindi magbabago at katulad pa rin ng dati na mabuti at maayos ang pakisama. Subalit kapag dumating ang panahon na nasaniban sila o nilukuban ng kasamaan, ay siguradong magiging isa silang mabangis na halimaw na kayang manakit ng kanilang kapwa. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Eric, at sa lahat ng mga tagapakinig. Tawagin na lang ninyo ko sa pangalang Amado na nagmula sa probinsya ng Quezon. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang aming karanasan ng aming pamilya noong magawi kami sa liblib na lugar sa bayan ng San Agustin, kung saan naisipan ng aking mga magulang na magbakasyon doon sa isa sa mga kaibigan nila. Hindi ko makakalimutan ang mga pangyayaring yon nang maisipang bumiyahe ng aking pamilya at maimbitahan ng aking mga magulang ng kanilang dating matalik na kaibigan na si Ginoong Timoteo sa bahay nito kapiling ang kanilang kapamilya. Bagay na hindi naman mapahindian ng mga magulang ko dahil matagal na nilang gustong makita, makasama at makakwentuhan ng kaibigan. Kaya naman naglakbay kami at inabot kami ng ilang oras bago nakarating sa bayan ng San Agustin. Mahaba-haba din ang aming biyahe, kaya naman namiss ko na rin na humiga sa malambot kong kama sa probinsya sa Quezon. Matibay naman ang sikmura ko sa biyahe, basta at makakain ako at makalanghap ng sariwang hangin ay hindi sumasama ang pakiramdam ko. Gabi na kami nakarating, subalit nang sumapit kami sa may kakahuyan at madilim na liblib na lugar, ay napansin ko na napadako kami sa tapat ng malaking punong kahoy at sira-sirang arko. Paulit-ulit kaming umiikot sa bahaging yon, kaya nabahala na ako na baka naliligaw na kami. Sinikap ng aking ama na lumiko, subalit pumalik na naman kami sa ikalawa at ikatlong beses, kaya naisip namin na baka may nagliligaw sa aming lamang lupa. Saglit na huminto ang sasakyan at kinausap ako ng aking ama. Magbaliktad tayo ng mga damit. Malamang may gumagambala sa ating maligno, kaya tayo naliligaw. Sa paraan ng pagbabaliktad ng damit ay posibleng makakarating tayo sa ating pupuntahan. Sumunod kami sa aking ama at pagkatapos ay pinaandar niyang muli ang kanyang sasakyan at bahagya na naman kaming lumiko hanggang sa mawala na sa aming paningin ang malaking punong kahoy, partikular na ang sirasirang arko. Napasigaw ako sa tuwa nang malagpasan namin ang daang yon, lalo pat nakakita na kami sa di kalayuan ng mga ilaw at mangilan-ngilang kabahayan. Ngunit bago pa kami makarating sa mga kabahayan, ay may kamuntik ng masagasaang matandang lalaki sa daan ng tatay ko. Talagang inaabot pa kami ng kamalasan. Naisip ko pa na baka ako ay may balat sa wet po, kaya masama ang nangyayari sa amin noon at hindi nakikiayon ng panahon. Agad siyang nagpreno at umalingaw-ngaw ang busina ng sasakyan. Nagimbal kaming lahat sa tindi ng pangyayari. Hindi man lang kinakitaan ng pangamba at pagkataranta ang matanda na para bang wala siyang pakialam kung masasagasaan siya ng kotse. Tumabi siya sa tabi ng daan ng walang kahirap-hirap at dahil doon ay nakahinga ako ng maluwag. Nakasuot siya ng salakot at maitim na salamin sa mata habang may hawak na tungkod, kaya naisip ko na marahil ay bulag siya. Pinuksan ng tatay ko ang bintana. "Ginoo, bulag po ba kayo? Mag-ingat kayo sa susunod na pagtawid. Kamuntik na namin kayong masagasaan." Hindi nagsalita ang matandang lalaki. Bagkus ay pinagmasdan niyang mabuti ang aking ama. Umakyat naman ang kilabot sa ulo ko. Pakiramdam ko ay may kung anong hiwaga ang bumabalot sa naturang matandang lalaki. "Mukhang naligaw kayo ng daan. Kung maaari ay bumalik na kayo sa inyong pinanggalingan at wag nang bumalik." Napakunot ang noo ng tatay ko. "Pwede po bang tumabi kayo sa daan? At nagmamadali po kaming makapunta sa bahay ng kaibigan namin."
Biglang hinawakan ng matandang lalaki ang kaluban kung saan matatagpuan ang kanyang gulok. Nakaramdam kami ng panganib kung kaya't dali-daling sinaraduhan ng tatay ko ang bintana at mabilis na pinaharurot ang sasakyan palayo sa matandang lalaki. Nagdasal lang taimtim ang nanay ko. Hawak ang rosaryo samantalang nanatili namang kaming tahimik ng aking dalawa pang kapatid. Napadako kami sa isang maliit na bahay at saglit na biglang namatay ang makina ng aming sasakyan. Kahit anong pilit ng tatay ko ay ayaw talagang umandar ng sasakyan. Eksakto pang biglang nagliwanag ang natapatan naming bahay at sa hindi namin inaasahan ay bumukas ang pinto. Kinabahan ako at naisip ko na baka may lumabas na tao at makapagkamalan pa kaming masamang tao dahil estranghero kami sa lugar na yon at walang ibang nakakakilala sa amin kung hindi ang pamilya ni Ginoong Timoteo. Gumuhit ang ngiti sa labi ng tatay ko at naisip niya na magbakasakaling humingi ng tulong sa kung sino mang nakatira sa bahay na yon at masamahan siya sa alam nitong talyer o paayusan ng makina ng sasakyan. Nag-abang kaming lahat subalit walang lumabas na tao mula sa bukas na pinto. Napakunot-noo ang tatay ko at medyo masama na ang mga kutob namin subalit biglang nag-alis ng seatbelt ang tatay ko. Pinigilan siya ng nanay ko at sinabing delikado dahil hindi niya kilala ang mga taong naroon. Ngunit hindi nagpapigil ang tatay ko at bumaba siya sa kotse. Lakas loob siyang lumakad patungo sa bahay na wala man lang alinlangan at wala ring armas. Bahagya siyang sumilip sa pinto at laking gulat niya sa kanyang nakita. Kitang-kita ko ang tatay ko na namimilog ang mga mata at naliligo sa pawis. Nang makarinig siya ng mga kaluskos at malalakas na kalabog, ay saka pa lang siya nakakilos mula sa kinatatayuan. Kumaripas siya ng takbo palapit sa kotse at ganoon na lang ang kinabigla naming lahat nang lumitaw ang isang bulto mula sa may pinto. Isa siyang lalaki na nanlilimahid sa dumi. Naglalangis-langis ang buong katawan. Malago at makapalang buhaghag na buhok na abot hanggang balikat. May hawak siyang bituka na napupuno ng dugo. Nilalantakan niya habang tumutulo mula sa kanyang braso ang dugo nito. Halos masuka-suka kaming napanghiwi. Napasigaw ang nanay ko, lalo nang tapunan kami ng nagbabagang mga mata ng nilalang. Pumasok sa loob ang kotse ng tatay ko at makailang beses na sinubukang paandari ng makina. Nawawalan na kami ng pag-asa at talagang kamuntik na kaming himatayin dahil papalapit ng papalapit ang naturang nilalang. Inisip pa namin na isa yung aswang, kaya talagang kinakailangan naming makatakas upang hindi kami nito makain. Sa hindi inaasahang pangyayari ay narinig ng Diyos ang aming panalangin. Biglang nagkaroon ng buhay ang makina ng sasakyan. Umandar ang sasakyan, kaya mabilis na iniurong ng tatay ko palayo sa aswang. Napakabilis ng aming sasakyan. Mabuti na lamang at hindi kami na aksidente. Pinaharurot ng todo ng tatay ko ang kotse pero maingat pa rin siya na mapasalpok sa mga poste o maging sa mga puno. Hindi nagtagal at lumiko kami sa kaliwang daan. Maya-maya napansin namin ang isang maliwanag na bahay na napupuno ng mga naglalarong mga kabataan sa labas ng bahay. Biglang may lumabas na lalaki at napasulyap siya sa direksyon namin. Nangislap ang mga mata ng tatay ko at agad siyang bumisina. Pagkatapos ay pinahinto niya ang sasakyan at inutusan kaming magsipagbabaan. Nagkaroon kami ng panibagong pag-asa. Mukhang nakalayo na kami sa aswang at ligtas na kami dahil ordinaryong tao na ang kaharap namin ng mga sandaling yon. "Timoteo!" sigaw ng tatay ko. Gumuhit sa mukha nila ang kagalakan ng nanay ko. Tila ang lalaking yun ang kanilang hinahanap, kaya nabunutan na ako ng tinik sa lalamunan at nakahinga na rin ng maluwag dahil sa wakas ay mukhang natagpuan na namin ang aming destinasyon. Sinalubong naman sila ng lalaki
at niyakap niya ng mahigpit ang tatay ko. Samantalang kinamayan naman niya ang nanay ko. Nakatiyak ako na siya ang matalik nilang kaibigan. Magiliw niya kaming pinatuloy sa kanilang tahanan at pinakilala sa buong pamilya. Napakarami niyang mga anak at kita ko mula sa labas na napakadaming tao sa loob ng bahay. Sinamahan pa ng ilang maliliit na kabataan na mukhang apo ni Ginoong Timoteo. Tuwang-tuwa ako sa kanila dahil mukha silang mababait at palakaibigan. Naniningkit din ang mga mata nila sa labis na katuwaan sa pagbati sa amin. Pagkapasok naming mag-anak sa loob ng bahay ni Ginoong Timoteo, ay bumungad ang malaki at malawak na sala at maraming antigong kasangkapan, kaya naisip ko na nakakaangat sila sa buhay. Nagkakasiyahan din ang mga bata na nagsisipaghabulan at naglalaro, habang abala naman ang mga anak ni Ginoong Timoteo sa paghahanda ng masasarap na pagkain sa mahabang lamesa. Nagtaka kami kung bakit napakarami nilang nakahain sa mesa, samantalang panahon noon ng pag-aayuno, kaya tinanong siya ng tatay ko kung bakit napakaraming pagkain. Paliwanag ni Ginoong Timoteo na kaugalian ng kanilang pamilya na maghanda ng masasarap na pagkain bilang preparasyon sa pagkabuhay muli ng Diyos sa araw ng linggo. Kasabay pa noon ang kaarawan ng kanyang bunsong anak. Araw noon ng Sabado at pinaniniwalaang patay pa ang Diyos. Matapos na makapagpaliwanag, inakbayan ni Ginoong Timoteo ang aking ama. Mabuti naman at nakarating kayo. Pasensya na kayo at may kalayuan itong bahay namin. Malayo kami sa bayan kaya marahil ay nahirapan kayo sa paghahanap nito. Magiliw niyang pahayag habang pinagmamasdan kami. Pare, huwag mo nang intindihin yun. Masaya kaming pamilya na nakarating sa inyong tahanan. Bago nga pala ang lahat ay nais kong ipakilala sa iyo ang aking mga anak na lalaki. Isa-isa kaming pinalapit at pinagmano kay Ginoong Timoteo. Gayon din sa kanyang asawang si Ginang Pilomena. Pagkatapos ay pinakilala kami ni Ginoong Timoteo sa kanyang 6 na anak at gayon din sa mga apo nito. Talagang masiyahin at magigiliw sila sa mga panauhin. Ganoon nga marahil ang mga tao sa probinsya. Kaya naman nawiwili ang mga turista at tagalungsod na magtungo sa probinsya dahil na rin sa kagandahan ng pag-uugali ng mga tao. Makalipas ang ilang sandali ay inanyayahan kami ng mag-asawa na dumulog sa pagkainan upang pagsaluhan ng nakahaing mga pagkain. Pare, sumimba na ba kayo kanina? Mukhang abalang-abala na kayo ngayon dito sa inyong bahay. Tanong ng tatay ko. Saglit na nasurpresa si Ginoong Timoteo sa narinig niya. Pero walang ano-ano ay nakabawi na din siya at tumugon dito. Nako, hindi na. Masyado kaming naging abala sa paghahanda ng mga pagkain. Pati na rin sa mga magiging bisita ng aming anak na may kaarawan. Kaya hindi na namin naisipang sumimba. Pero mga Katoliko naman kami. At kahit na kakawaglit kami sa pagsimba, ay malakas pa rin naman ang pananalig namin sa Diyos. Paliwanag ni Ginoong Timoteo. Base sa mga sinabi niya, hindi ko siya pinaniwalaan. Lumalakas ang kutob ko na hindi siya ang nagsasabi ng totoo. Wala naman akong makitang anumang puon o kahit na anong santo sa kanilang bahay na makakapagpatunay na isa silang Katoliko. Pero hindi ko na yun inintindi lalo pa nang mapagmasdan ko ang masarap na putahe, tulad ng adobong baboy na puno ng pugo, pansit na maraming sangkap, bulalo, pritong isda, nilagang baboy, spaghetti at iba pa. Natatakam ako sa mga lasa nito at umaasa na ako na masarap ang pagkakaluto ng mga nakahaing pagkain. Nagniningning ang mata ko sa tuwa nang masilayan ko ang mga paboritong pagkain. Himas-himas ko ang aking tiyan habang inamoy-amoy ang mga yon. Bagong luto pa kaya nanonood sa aking pang-amoy ang nakakaakit na aroma ng mga lutong pagkain.
Bigla kong naalala ang kabataan ko na madalas kaming ipagluto ng masasarap na almusal, tanghalian at hapunan ng nanay ko. Maraming mga kaibigan at kakilala niya ang makapagpapatunay kung gaano siya kasarap magluto ng mga putahe. Kaya siguro nabihag din niya ang puso ng tatay ko dahil na rin sa masarap na pagkaing niluluto at inihahanda niya para sa amin. Napangisi sa aking direksyon ng nanay ko na mukhang natatawa sa reaksyon ko. Nahahalata niya na gutom na ako. Paborito ko ang pansit at hindi ako gaganahang kumain kung walang maasim na nakalahok ang pansit. May kalamansi po ba kayo o suka? Gusto ko po kasi sa pansit ang maraming nakalagay na katas ng maasim na kalamansi o suka. Tanong ko kay Ginoong Timoteo na sabik na makatikim ng pansit na hinaluan ng katas ng kalamansi. Bahagya siyang nagulat sa mga sinabi ko, pero tumugon naman siya ng mahinahon sa akin. Iho, hindi kami gumagamit ng suka o kalamansi dito sa bahay. Ngumiti siya sa akin bago ipinukol ang atensyon sa aking ama at ina. Saglit akong nagtaka. Imposible naman na mawalan sa isang bahay ng suka o kalamansi dahil pampalasa yun ng mga pagkain at ginagamit din na panlunas sa mga sakit. Gusto ko sanang magtanong upang maibsan ang kuryosidad ko. Subalit nahiya ako sa pwedeng isagot sa akin o maging impresyon ni Ginoong Timoteo. Kaya mas pinili ko na lang manahimik at hindi na ipagpilitan ang laman ng isip ko. Sa kabila ng lahat ay medyo nalungkot ako at naisipan ko na kapain ang bulsa ko, subalit laking gulat ko na hindi ko inaasahang may naramdaman akong ilang piraso ng kalamansi na bigla ko na lang naalala na kinuha ko pa sa punong kalamansi sa tapat ng aming bahay. Uupo na sana ako nang makaramdam ako ng pagkaihi. Punong-puno na pala ang pantog ko, kaya naman magalang akong nagtanong kay Ginoong Timoteo kung saan matatagpuan ang direksyon ng palikuran. Mawalang galang na po, Ginoong Timoteo. Maaari po ba akong gumamit ng inyong banyo? Naiihi na po ako. Nahihiya kong pagtatanong. Oo, iho. Dumiretso ka lamang sa may kusina patungo sa dulo. Huwag kang liliko at papasok sa ibang silid dahil silid tulugan yun ng aking mga anak. Nasa diretsong daan lamang ang banyo. Naiintindihan mo? Sumang-ayon ako at dali-dali akong naglakad patungo sa may kusina. Naglakad ako sa kahabaan ng daan at hindi naman mahirap sa akin dahil may ilaw naman ng bumbilya na tumanglaw sa daan, kung saan may napansin akong 2 kwarto sa gawing kaliwa at 2 pang kwarto sa kanan. May kung anong kumakaluskos at kumakalansing buhat sa isang kwarto, pero hindi ko na yun pinansin at nagmamadali ko na tinahak ang banyo. Binuksan ko ang ilaw at mabilis akong umihi. Makalipas ang ilang sandali ay nakahinga ako ng maluwag matapos kong mailabas lahat ng ihi mula sa pantog ko, at kasunod nun ay pinatay ko ang ilaw. Saka ako lumabas ng banyo. Hindi pa ako nakakalayo nang makarinig ako ng ipit at umuungol na tinig buhat sa isang kwarto sa gawing kanan. Nagugulat na lamang ako sa mga bagay na naririnig ko sa bahay na yon. Marahil sa dami ng panauhin ay talagang umaalingaw-ngaw ang samot-saring ingay at mga kaluskos sa paligid. Hindi ko na sana papansinin at inisip ko na baka guni-guni ko lamang, subalit palakas ng palakas ang naturang tinig at hindi na yun basta-basta na dapat ipagsawalang bahala. Kaya sinubukan ko na pihitin ang siradura at eksaktong hindi nakalak ang pinto. Kinakabahan ako sa kung anumang nagaganap sa loob, pero nagbabaka sakali ako na hindi ko ikakapahamak ang aking kapangahasan. Binuksan ko sa maliit na paraan ang pinto at sumilip ako sa loob. Kahit nakukonsensya ako sa ginawa ko ay nilabag ko ang pagtupad sa nararapat kong gawin. Dahil hindi na matahimik ang sarili ko sa dami ng mga tanong na naglalaro sa isip ko. Noong masaksihan ko kung anong nagaganap sa loob,
ay halos mapaduwal ako nang makita ko na puno ng sariwang dugo ang buong dingding, pati na rin ang kama, kung saan may isang binatilyong lalaki ang kumakain ng lamang loob. Punong-puno ng dugo ang kanyang bibig at tumutulo ang kanyang laway, habang ngumunguya siya ng mistulang bituka ng tao. Hawak niya ang puso at talagang ginaganahan siyang kumain sa mabaho at walang kahangin-hanging silid tulugan. Hindi ko na nagawang saraduhan ng pinto. Napahawak ako sa aking liig pababa sa dibdib ko. Kinontrol ko ang pangangasim ng aking sikmura hanggang sa sumagi sa isip ko ang mga nilutong pagkain sa lamesa. Gayon din ang mga sinabi ni Ginoong Timoteo, at naisip ko na marahil ay aswang ang kanyang buong pamilya. Nagimbal ako at talagang umakyat ang kilabot sa batok ko pataas sa ulo ko. Noon lamang ako nakakita sa buong buhay ko ng kahindik-hindik na pangyayaring ginawa ng kampon ng kadiliman sa kapwa ko. Nakakasigurado ako na lamang loob ng tao ang kinakain ng binatilyo sa loob ng kwarto, kaya hindi na ako nagtataka kung kumakain din ng karne ng tao ang bawat miyembro ng pamilya ni Ginoong Timoteo. Kahina-hinala pa na hindi sila gumagamit ng suka o kalamansi sa bahay. Samantalang, mahilig ang mga karamihan sa mga Pilipino ang kumakain ng mga pagkaing may halong maaanghang at maasim na katas ng kalamansi o suka. Hindi ko sukat akalain na panay kababalaghan ang makakaengkwentro namin ng mga aswang sa San Agustin. At ang lubos ko pang ikinababahala at ikinatatakot ay wala kaming kalaban-laban sa kanilang teritoryo. At mukhang hindi magtatagal ay mapapatulad na din kami sa mga taong pinapatay at kinakain nila. Nagtataka pa ako kung may alam ang tatay ko sa buong pagkatao ng kaibigan. Pero kung wala man siyang alam, hindi nakapagtatakang tiwalang-tiwala siya dito. Lumakad ako patungo sa may hapagkainan. Nasaksihan ko na masaya silang nagkwentuhan, naghahalakhakan at kumakain ng mga masasarap na pagkain. Nag-uumpisang sumubo at kumain ng spaghetti ang mga kabataan nang mapansin ko na amos-amusan na silang ngumunguya ng pasta. Pero hindi yung pasta, kung hindi hiniwa-hiwang balat ng tao na punong-puno ng malalapot na dugo. Gusto kong mapaiyak pero kinukontrol ko ang sarili ko sa kabila ng aabutin ko na kahihiyan kung hahayaan ko ang sarili ko na mag-ingay at mag-iskandalo. Saglit akong nawalan ng gana sa mga nakikita kong mga pagkain. Nanghina ako at tila bumigat ang pakiramdam ko. Gusto kong sumuka kahit wala naman akong kinain na kahit na ano. Pero minabuti kong tibayan ang sikmura ko dahil gusto ko na mailigtas ang aking pamilya sa napipintong kapahamakan. Nandidiri ako at napapangiwi sa isang tabi. Kung pwede lamang akong maglaho sa mga oras na yon, ay sana nangyari na sa simula pa lang nang makarating kami sa San Agustin. Pinag-aralan kong mabuti ang mga kaanyuan ng mga bata at kitang-kita ko na nanlilisik ang kanilang mga mata at mukha silang mabangis na hayok sa pagkain ng lamang loob ng tao. Pinagmasdan kong mabuti ang iba pang mga pagkain at nakita ko ang iba't ibang bahagi ng katawan ng tao na nakahain sa lamesa. May mga nilalangaw at sumusulak ang nakakasulasok na amoy. Para bang nagmukhang mga hilaw na karne ang mga yon at talagang hindi ko matagalan ng masangsang na amoy. Hindi pa ako nakakatiyak kung hindi man lang naamoy ng pamilya ko na medyo mabaho at naiiba ang amoy ng mga pagkain sa mesa. Marahil ay malakas ang ginamit na tagabulag ng mga aswang, kaya hindi mapaghalataan ng mga pagkain na karne ng tao. Sobrang takot at pandidiri ko ay hindi ko na napigilan ang sarili ko at napasigaw ako na lubos nilang ikinagulat. Sumabog lahat ng mga hilakbot at halo-halong emosyon ko. Sumambulat yun sa buong mag-anak ni Mang Timoteo. Pasubo na noon ng pagkain ng aking ina at iinom na sana ng tubig ang tatay ko, subalit
Natigilan sila ng masaksihan ang ginawa ko. Medyo nahiya ako sa inasal ko dahil nasa akin ang sentro ng kanilang atensyon. Pakiramdam ko pa ay nakagawa ako ng krimen dahil nasa akin lahat ang mga paningin nila, pero naglakas loob pa rin akong magsalita sa harap nilang lahat. Tumigil kayong lahat sa pagkain. Bulyaw ko at halos manginig at manlamig ang mga kamay ko sa lakas ng aking tinig. Hindi ko sukat akalaing magagawa ko yon sa harap ng napakaraming tao. Humanga ako sa sarili ko dahil sa kabila ng kaba sa dibdib ko ay nagawa ko pang maipahayag ang nasa kalooban ko. Siguradong mapapagalitan ako ng tatay ko sa mga kalapastanganan kong mga sinabi laban kay Ginoong Timoteo at sa kanyang pamilya. Hindi ko na pinansin kung naalarma man ang nilalang na nasa kwarto sa bahaging kanan sa may kusina. Ang mahalaga sa mga oras na yon ay maiwasang kumain ng mga magulang ko at mga kapatid ng mga inihandang pagkain ng pamilyang aswang. Mangiyak-ngiyak akong nagtungo sa aking ina at hinawakan ko ang tinidor na may natusok na karne. Ibinaba ko sa plato samantalang inagaw ko ang basong may lamang tubig sa aking ama at ibinato ko sa sahig. Ano bang nangyayari sa'yo at lumilikha ka ng ganitong klase ng kaguluhan? Nakakahiya sa pamilya ni paring Timoteo. Tanong ng aking ama na nagpupuyos sa galit habang seryosong nakatingin sa akin na para ba akong susuntukin sa muka. Hindi ako kaagad nakakibo at hindi rin nakapagsalita. Inisip ko munang mabuti kung anong dapat kong gawin. Inilihis ko ang aking atensyon at inilibot ko ang paningin sa buong pamilya ni Ginoong Timoteo. Nilukuban ako ng matinding takot at pangamba nang mapansin ko ang kanilang mapaghamong madidilim na tingin sa akin. Dumagundong ang malalakas na kaba sa dibdib ko nang maisip ko na parang lalamunin nila ako ng buo mula sa kanilang matatalim na tingin. Umalis na tayo sa bahay na ito. Mga aswang ang pamilya nila at balak nila tayong patayin, katulad ng nasaksihan ko kanina sa isang silid kung saan kumakain ng lamang loob ang anak ni Ginoong Timoteo. Napapangiwi ako habang naliligo sa tumatagaktak na pawis. Halos manginig ang aking mga namumutlang mga kamay. Sa puntong yon ay napahalakhak si Ginoong Timoteo na mukhang nag-uuyam. Ginawa pa niyang biro lahat ang mga sinabi ko. At saan mo naman napulot ang ganyang uring imahinasyon? Ayusin mo ang pagbibintang mo, iho, dahil wala kang sapat na ebidensya. Nakakainsulto ka at wala kang respeto sa pamilya ko. Mapanghamak niyang pahayag sa akin habang kinukuyom ang kanyang mga kamao na nagtitimpi at nagkokontrol ng kanyang matinding galit sa mga sinabi ko. Sa pagkakasabi niyang yon, ay biglang sumagi sa isip ko ang natutunan kong kaalaman sa aming bayan ukol sa mga aswang. Ang tanging kasagutan lamang kung talagang karne ng hayop ang inihanda ng aswang sa tao ay ang patak ng kalamansi o anumang maasim na likido. Takot ang mga aswang sa anumang uri ng maaasim na sangkap sa pagkain kaya iniiwasan nilang magkaroon nito sa kanilang mga tahanan. Kumbaga ay may allergic reaction ang balat ng mga aswang sa kalamansi o suka. Kaya sumagi sa isip ko na talagang aswang ang pamilya ni Ginoong Timoteo dahil wala man lang silang kalamansi o suka sa kanilang bahay. Noong mga sandaling yon ay nagkaroon akong lakas ng loob, Sir Eric, na patunayan ang aking sarili buhat sa mga kaalaman na ikinintal ko sa aking isipan noong bata pa ako. Kung masaksihan nila ng may katotohanan ng mga sinabi ko ay tiyak na maniniwala sila sa akin at mapapatunayan ko na tunay na mga halimaw ang aming mga kaharap. Buong tapang ko na dinukot ang 3 piraso ng kalamansi. Tinusok ko ng tinidor at hinilis ko ng kutsilyo ang isang kalamansi at pinagpapataka ng mga lutong putahe. Sa una ay hindi agad umepekto ngunit
Hindi nagtagal ay luminaw at nagbagong anyo ang mga pagkain. Kitang-kita namin kung paano nagkaroon ng pira-pirasong daliri, dila, kamay at kuko ang adobo, pansit at espageti, maging ang sariwang isda ay naging abdo at atay ng tao. Nagulantang at namilog ang mga mata ng aking pamilya at doon sumulak ang galit ni Ginoong Timoteo at ang kanyang buong pamilya. Hindi siguro sila makapaniwala na mahuhuli ko ang mga anomalyang ginawa nila sa tunay na anyo ng mga pagkaing inihain nila sa mesa. Sa mga sandaling yun ay talagang hindi ako nagpasindak o nagpalinlang sa kanila. Kita ko ang reaksyon ng pamilya ko na talagang naniniwala sila sa kanilang mga nasaksihan. Sa pagkakataong yun ay napahiya sa pamilya ni Ginoong Timoteo. Hindi ko na sila binigyan ng kahihiyan at wala na silang dapat pang isikreto sa amin dahil nabisto na namin ang tinatago nilang katauhan. Nagsipagtayuan silang mag-anak at nag-umpisang magbagong anyo. Bagay na lubos kong ikinagulat. Kumunot at kumulubot ang kanilang mga noo. Kumapal ang kilay at bumuhaghag ang mga buhok. Humaba at tumulis ang mga pangil, gayon din ang kuko sa daliri at mga kuko sa paa. Nagbabaga ang kanilang mga mata at medyo humaba ang kanilang mga biyas. Kasabay nun ay sumulak ang masangsang nilang amoy na ikinasakit ng ilong ko. Nagsipagsigawan at naghayag ng kapangyarihan ng mga aswang habang nagtatangis ang mga pangil nila na nakabungis-ngis sa aming lahat. Takot na takot kaming mag-anak na pinanood ang kagilagilalas nilang pagbabagong anyo bilang aswang. Kaya bago pa nila kami mapatay ay nagpumilit kaming makalabas ng bahay. Subalit hinarang kami ng dalawang anak ni Ginoong Timoteo at pinagtutulak nila ang aking dalawang kapatid. Samantalang sinampal naman ng asawa ni Ginoong Timoteo ang aking ina. Sinuntok ng tatay ko si Ginoong Timoteo. Ngunit sa kamalasan niya ay tinadyakan siya nitong makailang beses bago binuhat at iwinasiwas sa ere bago ibinagsak sa sahig. Sa sobrang galit ko ay pinuslitan ko siya ng patak ng kalamansi sa kanyang mga mata at nagsumigaw siya sa pagkalakas-lakas. Nahablot niya ako at iniuntog sa malaking kahoy na upuan. Kamuntik na akong mawalan ng malay. May kaunting dugong lumabas mula sa aking noo. Sinikap ko na makabangon nang biglang nagbukas ang pinto at may naghagis ng malaking bato na tumama sa ulo ni Ginoong Timoteo. Sunod-sunod ang paghagis ng mga bato. Nalubos na ikinabahala ng buong pamilya. Umilag sila sa mga paulit-ulit na paghahagis ng bato hanggang sa lumitaw ang isang matandang lalaki sa labas ng bahay. Nakasuot siya ng salakot at maitim na salamin sa mga mata. Inakala ko pa na bulag ang matandang lalaki, pero ilusyon ko lamang pala yun. Nagulat ako at nakilala ko ang naturang pamilyar na matandang lalaki. Hindi ako maaaring magkamali at hindi rin ako dinadaya ng aking paningin. Posibleng nakatadhanang makilala namin siya kahit pinagtagpo-tagpo kami sa hindi inaasahang kaganapan. Siya ang nakausap ng tatay ko bago kami makarating sa bahay ni Ginoong Timoteo. Nasindak ako sa posible niyang gawin pero wala akong ibang nagawa kung hindi panoorin ang kasunod na mangyayari. Sinugod ang matandang lalaki ni Ginoong Timoteo, ngunit mas naging mabilis ito. Sinabuyan niya ito ng asin sa katawan at bahagyang nasunog ang kanyang balat. Umatake naman ang mga anak ni Ginoong Timoteo at naghanda ang matandang lalaki. Kinuha niya sa kanyang bulsa ang isang kaha ng mapupulang posporo. Kiniskisan hanggang sa mag-apoy ang dulo ng posporong may sindi. Itinapon niya sa sahig hanggang sa makarating sa mga paa ng mga kalalakihang aswang. Namuo ang galit ng asawa ni Ginoong Timoteo. Gayon din ang mga apo nito kaya sumugod sila, ngunit binato sila ng matandang lalaki ng napakaraming tinik ng kaktus na ikinaatras nila at nagsipagtago sila sa isang sulok.
Sige na, lumabas na kayo ng bahay bago pa masunog ang buong bahay at lapain pa kayo ng mga aswang. Utos ng naturang matandang lalaki. Naisip namin na tama siya, kaya nagmamadali kaming lumabas ng bahay at nagkapit-kapit kamay kaming nagtungo sa aming sasakyan. Inabangan pa namin ang paglabas ng naturang matandang lalaki. Nakarinig kami ng malalakas na pag-ungol at pagsigaw ng mga aswang, at makalipas ang ilang sandali ay lumabas ang matandang lalaki. Hawak niya sa tigkabila ang kamay ang dalawang ulo ng mga batang aswang. Pagkatapos ay itinapon niya sa isang tabi. Puno ng mansa ng dugo ang kanyang mga damit. Naglakad siya patungo sa aming direksyon habang unti-unting nasusunog ang buong kabahayan ni Ginoong Timoteo. Pagkalapit niya sa amin ay nagpasalamat kami sa kanyang pagliligtas sa amin. Subalit na antala ang lahat nang may napansin kaming aswang na papalapit sa direksyon ng matandang lalaki. Kamuntik na siyang makagat ng aswang at dinambahan siya nito. Mabuti na lang at nahawakan niya sa liig. Pinilipit niya ang liig nito pagkatapos ay pinugutan ng ulo gamit ang kanyang gulok. Tumalsik ang dugo ng aswang bago bumagsak sa lupa ang katawan nito. Inobserbahan na muna at pinakiramdaman ang buong paligid bago kami nagdesisyong pumasok sa loob ng sasakyan. Ginoo, sino po ba kayo? At paano niyo nalaman na mga aswang ang mga nakatira sa bahay na yon? Tanong ng tatay ko. Napangiti ang matandang lalaki bago niya tinanggal ang kanyang salakot at maitim na salamin. Sa puntong yon ay nagkatinginan ng aking mga magulang. Mang Dolpo? Bulalas ng aking ama. Niyakap niya ng mahigpit ng aking ina at halos tumulo ang mga luha sa mga mata niya. Hindi ko akalaing magkakilala pala sila ng naturang matandang lalaki. Napuno ako ng kuryosidad at nagawa kong itanong sa aking ina kung sino ang matanda. Nalaman ko na siya pala ang dating driver ni Lolo Sergio na ama ng aking ina. Matagal na pala siyang umalis sa Maynila at nanirahan sa probinsya bilang mangangahoy. At medyo malayo ang bahay niya buhat sa bahay ni Ginoong Timoteo. Bilang pasasalamat ay inihatid namin siya sa kanyang bahay. At pagkadating namin sa bahay nila ay nakipagkwentuhan na muna ang aking mga magulang sa pamilya ni Mang Dolpo. Doon namin nadiskubre na matagal na pala niyang minamanmana ng pamilya ni Ginoong Timoteo. Dahil isa sa miyembro ng pamilya nito ang nakaaway at nakapatay sa ikalawa niyang anak na binata. Gumanti siya upang maprotektahan ng kanyang pamilya. Kaya simula nang mamatay ang kanyang anak ay walang araw na ninais niyang mapatay ang buong pamilya ng mga aswang. Nakahanap lamang siya ng tiyempo noong gabing yon. At eksakto pang dumating ang aming pamilya sa bahay ng mga aswang. Wala siyang masamang intensyon sa amin simula pa nang makita niya kami sa tabi ng daan. Balak na sana niyang bigyan kami ng babala at magpakilala sa tunay niya ng pagkatao. Subalit pinangunahan kami ng takot at nagmamadaling umalis, kaya minabuti na lamang niya kaming sundan sa labas ng bahay ni Ginoong Timoteo. Hindi na rin kami nagtagal sa kanilang bahay pero pinabaunan kami ng mga agimat at pangontra sa aswang ng kanyang pamilya. Nagpasalamat kami sa kabutihan nilang pinakita sa amin bago kami nagdesisyong umalis. Pinaandar na muli ng aking ama ang kanyang sasakyan at nag-umpisa na naman kami sa mahabang biyahe. Nang makabalik kami sa probinsya sa Quezon, ay bumalik kami sa aming ordinaryong buhay hanggang sa magkaroon na din ako ng sariling pamilya. Hindi na kami ginambala ng anumang masasamang elemento at mga lamang lupa. Mukhang naging malakas ang kapangyarihan ng mga agimat na ipinabaon sa amin ni Mang Dolpo, kaya naging mapayapa at matiwasay ang aming buhay. Sa totoo lang, Sir Eric, marami akong natutunan mula sa aming naging karanasan. Hindi pala parating sa tagal ng pinagsamahan
makikilala mo ang isang nilalang. Maraming pagbabago sa mundo na pwedeng makaapekto sa gawi at pag-uugali ng sinuman. Kaya mas mainam pa rin ang paggawa ng mabuti at malakas na pananampalataya sa Diyos. Dahil yun ang matibay na sandigan upang mabuhay ng mapayapa sa buhay at malayo sa anumang peligro. Hanggang dito na lamang po ang aking ibabahaging kwento. Sana ay may napulot kayong aral. Buhat sa aming mga naging karanasan ng kami ay nagawi at naligaw sa